Kamusta na kayong mga mahal kong kaibigan? Saan mang dako kayo ng mundo, naway pagpapalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Pero bago ang lahat ay nais ko munang ipakilala ang isa sa paborito kong Bokbahin magazine na babasahin. Ito po ang Health and Home. Kung nais ninyong maging masigla ang inyong pamilya o ikaw mismo kaibigan sa physical, mental, social o maging sa spiritual na aspeto, maganda po sa inyo ang aklat nito. Ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa paghukay ng mga siyentipiko ng pinakamalalim na butas sa lupa, at pagkatapos di umano ay mayroon silang narinig na mga ingay, mga hiyaw na parang nasa impyerno na di umano'y nagmula sa nasabing butas. Ano ang katotohanan tungkol dito? At ano ang katotohanan tungkol sa impyerno? Maligayang pagdating kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga historya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia. At kung bago pa lang kayo sa channel nito, please paki-subscribe, paki-like lang po at paki-share sa lahat. At kung mayroon kayong comment sa video ito, pakisulat lang po sa baba sa comment section. Kaibigan, ito ang prophetikong babala na dapat ninyong malaman. Ang Russia ay naghukay ng isang napakalalim na butas sa lupa sa Siberia na ito'y kilala bilang Kola Super Deep Borehole na may 12,260 meters ang lalim, na ito'y binarina pagkatapos ng mahabang 24 na taong paghukay. Ito'y umabot sa lalim na 7.5 miles. Naiwan ang mga siyentipikong Ruso ng kanilang tatak sa mundo sa panahon ng tunggaliang superpower sa siyentipikong panahon. Sila yung mga bansa na gustong makagawa ng pinakakamanghamanghang mga pagtuklas sa teknolohiya, sa mga kalawakan, maging dito sa daigdig. At kung ang isang tao ay mahuhulog sa butas na ito, siya ay aabutin ng 3 minuto bago maabot ang pinakailalim nito. Ang Russia ay nais maabot ang pinakailalim nito sa pamamagitan ng pag-drill upang mahanap daw nila ang impyerno. Ngunit isang nakakakilabot na pangyayari ang naging dahilan kung bakit sila huminto sa paghukay at abandonahin ang proyekto sa kanilang natuklasan. Nasira ang kanilang drill pagdating sa earth crash at nagmalfunction ito, kaya't itinaas nila ang kanilang ginagamit na drilling machine. Ang mga scientists at ang mga crew ay nabalisa dahil nakarinig sila ng mahinang hiyawan at tunog na nanggaling sa butas. Kaya ang mga siyentipiko ay nagbaba ng isang microphone equipments para malaman kung ano ang ingay na nagmula sa ibaba, kung saan ang temperatura ay nasa 1,100 Celsius. Ngunit nakarecord sila ng tunog sa loob lamang ng humigit kumulang na 17 segundo ng audio bago matunaw ang mikropono. Maya-maya lang kaibigan ay ating papakinggan ang nasabing audio. Ano ba talaga ang kanilang nakita sa nasabing hinukay na butas? Ito ba ay mga totoong tao na nagsisigawan? Ngunit bago ito ay nais ko munang dalhin sa inyo ang sinasabi mula sa backtojerusalem.com na ang China ay nag-drill ng malalim na hukay para tingnan kung saan ang impyerno. Nagsimula ang China sa pagbabarena sa lupa na pinakamalalim na butas sa kasaysayan kamakailan lamang na may 33,000 talampakan ang lalim. Ano ang kanilang hinahanap? Sinimulan ng China i-drill ang kabuuan ng pinakamalalim na butas sa Xinjiang na isang Muslim area na balak patagusin sa mahigit na 10 continental strata o mga layer ng bato upang abutin ang earth's crust na sinasabi nilang pabalik sa 145 million years na marahil ay naghanap ng pinaghihinala ang mga bagong mineral at mismo ang impyerno. Paano naman ang mga taong may mga patutuo ng pagkakaroong aktwal at literal na lugar ng impyerno? But did you know you were in hell? Yes, the heat was far beyond the ability to sustain life, so I knew immediately I was in hell. Pulled out of my body. Like this was an out-of-body experience, and I've never had one before. But I was pulled out of my body, and I found myself falling through the air and tumbling down this long tunnel, and I entered into this open cavern area, and I hit the stone floor, and I found myself in a prison cell with rough-hewn stone walls and bars, being pulled up this tunnel, and suddenly this bright light appeared. I knew immediately who it was. I said, Jesus, and he said, I am. And when he said, I am, I collapsed at his feet, and he touched me,
And when I came to, Sid, I didn't see his face, just the outline of a man standing in this bright, pure, holy light. And I didn't want to ask him any questions. Siya ay naniniwala na pagkatapos ng 23 minuto na paghirap ay dumating si Jesus upang siya ay iligtas mula sa aktwal na pagkasunog sa impyerno. Pagkatapos ay ibinalik siya sa daigdig kung saan siya nakarating na nanginginig sa sahig ng kanyang sala. Totoo ba talagang dinala ni Jesus si Bill Wise sa isang aktwal na pagkasunog sa impyerno? Ang sagot ay nasa Mateo 13. Sinabi ni Jesus ang isang talinhaga sa Mateo 13 talatang 24 hanggang 30 tungkol sa isang magsasaka na naghasik ng isang mabuting binhi sa kanyang bukid. Ang mabuting binhi ay ang anak ng tao at ang bukid ay ang mundo. Ang mabuting binhi ay ang mga anak ng kaharian, ngunit ang mga damo ay ang mga anak ng masama kung saan ay inihasik ng kaaway na ang dyablo. Ang pag-ani ay ang katapusan ng mundo at ang mga manggagapas ay ang mga anghel na sinasabi sa mga talatang 40 at 42. Sa makatuwid, ang mga damo ay titipunin at susunugin sa apoy at ito ay sa katapusan ng mundo at sila ay itatapon sa nagbabagang horno ng apoy. Bago sila maparusahan sa impyerno, sila ay ibabangon mula sa libingan. Ito ang muling pagkabuhay ng mga patay na makasalanan. So, nasaan ang mga patay na mga makasalanan ngayon? Sa mga libingan. Ilan ang mga taong nasusunog sa impyerno ngayon? Wala. Itinuro sa atin ni Jesus na ang impyerno, ang literal na lugar ng pagtutupok ay hindi nangyayari ngayon dahil ang pagsusunog ay mangyayari sa katapusan ng mundo pagkatapos ng 1,000 taon. Ito'y nagbibigay ng kalituhan kung si Jesus ay kanyang kinuha si Bill Wise o maging ang sinuman sa isang literal na impyerno. Hindi si Jesus ang kumuha sa kanya. Balikan natin ang Kola Super Deep Bore Hole kung saan marami ang kumbinsido na sila'y nakarinig ng mga tunog ng impyerno. Ang mga siyentipiko ay umalis sa lugar at tinigil ang trabaho sa nasabing lugar nang magsimula ang kwento tungkol dito. Yaon namang nanatili sa nasabing puok ay nasyak ng gabing nanatili sila doon dahil isang makinang nausok ay sumambulat mula sa butas ng naghugis na animoy isang dambuhalang demonyong may pakpak. Ang bumungad at nagsalita, "Ako ay nasakop ng mga Russian." Kaya dumating ang mga medik at binigyan ng dosis ng pangpakalma upang mabura sa kanilang isipan ang pangyayari kahit sa maikling panahon lamang. Narito ang audio na kanilang na-record na nagmula sa ilalim ng butas. Nakakatakot man, pero kaya natin ngayong kumpirmahin at patunayan mula sa salita ng Diyos na ang mga sigaw na iyon ay hindi nagmula sa mga tao kundi nagmula sa mga demonyo na nagmula sa ilalim ng lupa. Sapagkat ayon sa turo ni Jesus na kung ilan ang mga tao na nasa impyerno ngayon, ang sagot ay 0. Bagamat may mga tala na naghukay ng malalim na mga butas sa lupa, ngunit ang pinakamalalim na hukay sa mundo ay nasa Apokalipsis 11. At pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa napakalalim na hukay at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay. Ayon sa talata 7, pagkatapos nilang magpatotoo kapag sila'y natapos na o maiguhit na malapit sa panahon ng 1,260 years na panahon ay magwawakas. Ang isang hayop o halimaw kapag naukol sa mga hula ng Biblia, ito'y kumakatawan sa kaharian o isang bansa. At ang napakalalim na hukay ay nangangahulugan ng isang bansang walang moral o etikal na pundasyon, isang echestang kapangyarihan. Ang napakalalim na hukay na kumakatawan sa isang kaharian na walang moral o relihiyosong pundasyon ay pumukaw ito na nauukol sa kasaysayan ng 1,260 years. Ang panahon ng Dark Ages kung saan lantaran na nakikidigma laban sa dalawang saksi na walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia na siyang pinanggagalingan ng moral na pundasyon. Ang alinman mang bansa na hindi binubuo ang mga prinsipyo mula sa alituntunin
na nakapaloob sa salita ng Diyos ay nakalaan para sa tunay na kabiguan. Mayroon bang isang kaharian noon sa huling bahagi ng ika-12 siglo na lumitaw upang gumawa ng lantarang pakikidigma laban sa Biblia? Opo, ang bansang Pransya. Titingnan natin ang kasaysayan ng isang bansa na tumanggi sa Diyos at sa kanyang salita, kung saan ang pundasyon ng lipunan ay ang prinsipyo ng tao. Ngunit nakikipagdigma ba ang Pransya laban sa Biblia? Opo, noong 1793 isang kautusan ang nagpasa sa kapulungan ng Pransya na ipinagbabawal ang Biblia, at sa ilalim ng batas na iyon ay tinipon ng mga Biblia at sinunog. Ang pagtuturo ng Biblia ay inalis at ang lingguhang pahinga ay nabura, at tuwing ika-10 araw ay pinapalitan ng kasayahan at kalapastanganan. Ngayon ay bumabalik ang kapangyarihan na winasak noong panahon ng Rebolusyong Pransya. Ang hayop na nagmula sa malalim na hukay ay ang Atyestang Pransya na hayagang nakikipagdigma sa Biblia at lubos nitong winasak noong digmaang Pransis. Kaibigan, dapat mayroon tayong fireproof na karakter na siyang magdadala sa atin upang lalo tayong magtiwala sa salita ng Diyos. Sa lumang Babylonia, si Haring Nebuchadnezzar ay nagbigay ng utos na painitin ang horno ng 7 beses para sa mga kaibigan ni Daniel. Bakit? Sapagkat ang apoy ay kumakatawan din sa mga pagsubok sa ating mga buhay. Kapag ang ating mga pananampalataya ay uminit para sa Diyos, ang ating mga pagsubok ay tataas din. Kaya kaibigan, kailangang mayroon tayong karakter na hindi kayang tupukin ng mga apoy ng pagsubok at lubos na magtiwala sa dugo ni Jesus. Tunay na tayo ay nabubuhay na sa dulo ng kasaysayan ng mundo, at ang apoy ng pagsubok ay lalong paniningasin ng kaaway na walang iba kundi ang dyablo. Patuloy lang tayo kaibigan na mapagbantay, magbasa ng salita ng Diyos at manalangin. Salamat kaibigan sa inyong pagsasama dito sa Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.